Kumusta ka? Okay, para sa ating pagtatalakay ngayon, sisilipin natin yung ilang mga ideya mula sa mga material na na-share mo. Ang sentro kasi ng usapan natin, medyo kakaiba, no? Yung ideya ng paglilingkod, pero bilang isang parang estratehiya para magkaroon ng tunay na impluensya. Yung tinatawag na servanthood as strategic influence. So, ang mission natin dito, bale, alamin kung paano yung parang pagpapakumbaba, yung pagbaba, yun pala yung susi para umangat. Umangat sa tunay na epekto. Yung parang paradox, no? Lead low, rise high. Pamumuno mula sa mababa para umangat sa impluensya. At ginamit ng source mo yung kwento ni Jesus, yung paghuhugas ng paa. Sige, himayin natin to. Tama. At importante siguro ilagay natin sa konteksto agad, no? Kasi sa karaniwan, sa mundo, pag sinabing leadership, ang naiisip natin agad dominasyon, control, yung pag-iging nasa taas, yung kinatawag nga ng source na hagdan ng mundo. Oo, yung world's ladder. Yun! Pero ito mismo yung hinahamon ng ideyang to. Lalo na raw ngayon, sabi sa material, ang daling masira ng tiwala, di ba? At saka hinahanap natin yung totoo, yung authentic sa leaders. Totoo yan. Binabanggit pa nga na lumalaki raw yung gap, yung agwat, sa mga leader na may posisyon lang, kumpara dun sa mga leader na may tunay na impact, may impluensya talaga, at madalas daw, hindi ito dahil sa galing o strategy, kundi sa sa tindig ng puso, yung posture. Interesting. Sige, simulan natin doon sa karaniwang modelo, yung sinasabi ng source na utos at control o command and control. Yun. 'Di ba malinaw yun eh, nasa taas yung nagde-decide, may hierarchy, tapos ang focus, yung personal na tagumpay, pag-akyat sa hagdan. Kailangan pa nga daw parang maging aggressive ka, dominante para umangat. Yung parang imahe ng CEO sa taas ng building, no? Ganun. Oo, yun yung classic image. Pero, dinedetalye rin ng source yung mga, alam mo yun, mga bitak niyan, mga problema. Unang-una, sabi, nasasakal daw yung innovation sa baba. Oo. Kasi yung mga tao sa baba parang takot magsalita, takot mag-suggest, baka mapintasan lang o di pakinggan. Tapos, pangalawa, humihina yung gana, yung commitment ng tao. Kasi pakihamdam nila parang lang sila, tornilyo sa makina. Parang number lang. Exactly. Hindi tao. Tapos pangatlo, delikado rin daw na yung leader mahiwalay sa katotohanan. Kasi napapaligiran ng yes men, no? Hindi na niya alam yung totoong nangyayari sa baba. Delikado nga. Pang-apat, yung mga ethical compromises daw, mas madalas mangyari. Kasi habol ng habol sa resulta, sa power. At panghuli, na siguro pinaka-importante, yung impluensya na galing lang sa posisyon, ang rupok daw. Ano? Pag nawala yung pwesto? Wala na, biglang bagsak. Baka nga may mga naranasan ka ng ganito o yung mga nakikinig sa atin sa sarili nilang mga, alam mo yon, organisasyon. Malamang. Dito na ngayon papasok yung alternatibo na sinasabi ng source. Yung lohika raw ng baliktad na kaharian. Upside down kingdom. Ayon. Sabi dito, yung pundasyon daw ng tunay na leadership, hindi yung power o posisyon kundi pag-ibig, sakripisyo, at yung mismong paglilingkod sa iba. Dito nagiging mas parang makanghamon siya sa isip natin, no? Oo, kasi kontrakultura talaga siya. Sige, para mas maintindihan natin tong baliktad na kaharian, balik tayo dun sa example, yung sa Juan 13. Inilarawan doon, di ba, bisperas ng Paskwa, importanteng hapunan. Pero anong ginagawa ng mga disipulo? Nagtatalo pa rin kung sino yung pinakamagaling sa kanila. Grabe no, sa ganung pagkakataon pa. Tapos, sabi sa source nakahanda na raw yung palanggana, yung tubig, para maghugas ng paa. Kasi nga, maalikabok yung daan noon, nakasandalyas lang sila. Pero trabaho yun ng alipin o nung pinakamababang miyembro ng bahay. Oo, mababang gawain talaga. Walang gustong gumawa. Maiisip mo yung tension dun sa kwarto, no? Parang, sino kaya? Tapos, dito na yung nakakagulat.
yung ginawa ni Jesus. May mga ilang points dito, yung source na grabe ang lalim. Una, binibigyan diin talaga na ginawa to ni Jesus na alam niya yung kapangyarihan niya, yung otoridad niya. Hindi dahil wala siyang power? Hindi. Sabi nga doon sa text, alam niyang ipinagkaloob na ng Ama ang lahat sa kanya. So galing sa position of power yung ginawa niya. Pangalawa, ito ay kusang loob, voluntary. Gumamit pa ng term yung source, kenosis. Pagtalikod sa sariling katayuan. Ginawa niya literally. Hinubad yung panlabas na damit, tapos nagbikis ng tuwalya. Damit ng alipin yun. Wow. Pangatlo, siya mismo yung gumawa. Hindi niya inutos. Personal, physical, mapagmahal. At ito pa, hindi namimili. Pati yung paa ni Judas na alam niyang magkakanulo sa kanya, hinugasan niya. Grabe. Ang galing nung sinabi ng source dito Hindi raw ito paglilingkod para makuha yung authority, kundi paglilingkod na galing sa authority na meron na siya. Pinapakita raw nito yung tunay niyang pagkapanginoon, Panginoon na naglilingkod. Napaka-powerful nga nung image na yon. At binanggit din ng source yung reaction ni Pedro, no? Yung isa sa main disciples. Oo, si Pedro. Tumutol siya. Sabi niya, hindi niyo po huhugasan ng pako, Panginoon. Para sa kanya kasi parang hindi pwede. Hindi magkatugma yung Panginoon at yung alipin. Oo, conflict sa isip niya. Pero yung sagot ni Jesus, yun daw yung susi. Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Sabi ng source, dito raw makikita yung banggaan ng dalawang mundo. Yung hagba ng mundo versus yung baliktad na kaharian. Hindi mag-gets ni Pedro na yung greatness pala dito nasa service. Tama. At hindi lang yon, pagtatapos niyang maghugas, hindi niya hinayaan na okay tapos na, pinaliwanag niya. May debriefing pa. Oo. Sabi niya, naintindihan niyo ba yung ginawa ko? Kung ako na Panginoon at guru niyo, naghugas ng paa niyo, dapat kayo rin maghugasan ng paa ng isa't isa. Tapos, binigyan ko kayo ng halimbawa. Ito yung tinawag ng source na Master's Blueprint. Yung huwaran. Okay. Ano yung mga aral dun sa blueprint na yon? Ayon sa source, 4 daw yung key points. Una, yung legit na authority. Pundasyon siya, hindi resulta. Naglilingkod siya mula sa pagiging Lord niya. Pangalawa, klaro. Ito ay huwaran. Pattern na dapat tularan, hindi optional. Okay. Pangatlo, binabaliktad nito yung hierarchy ng mundo. Sabi pa nga, walang aliping mas dakila sa Panginoon niya. Kung yung Lord nagsaserve, sino tayo para hindi, di ba? Makes sense. At pang-apat, may kasamang pangako. Mapalad kayo kung alam nyo to at ginagawa ninyo. Hindi lang alam, kailangan gawin. Okay. So, paano ito nagiging estratehiya? Paano yung leading law na to nakakapagpapataas ng impluensya? Tinawag pa ngang strategic humility, no? Parang ang lalim nun. Bakit siya effective daw? Kasi, ayon sa paliwanag ng source, itong leadership na naglilingkod, may mga binubunga siyang, alam mo yon, mga bagay na hindi kayang gawin nung command and control. Una, at baka pinaka-importante, nagbubunga to ng authenticity, pagiging totoo, at saka tiwala. Trust. Oo. Pag nakikita ng tao na yung leader nila willing magpakumbaba, mag-serve, unahin yung iba, mas naniniwala sila sa kanya, sa karakter niya. At yung tiwala, yun ang pundasyon ng lahat, di ba? Relasyon, organisasyon. Tama. Walang tiwala, wala na. Pangalawa, nagbibigay kapangyarihan ito sa iba. Empowerment. Yung mga tao, pag nararamdaman nilang valued sila, pinapakinggan, sinusuportahan, noon nangyayari pag nagsiserve yung leader, mas nagiging committed sila, mas nagkukusa. Nagkakaroon sila ng ownership. Oo, ownership. Pangatlo, nagkakaroon yung leader ng moral authority. Ito yung impluensyang hindi galing sa titulo lang. Binibigay ito ng mga tao dahil sa nakikita nila sa'yo. Mas mabigat to kaysa posisyon lang. Totoo, ibang klase yun. Pang-apat, yung leader mismo lumalago sa empathy, pag-unawa. Kasi naranasan niyang lumuhod, metaphorically speaking, mas naiintindihan niya yung kalagayan ng iba. At pang-5, nagiging inspirasyon. Nagkakaroon ng ripple effect. Nahahawa yung iba. Wow! Ito raw yung mga sangkap ng tunay na effective leadership, malayo dun sa parang mababaw na motivation ng control lang. Malinaw nga yung pagkakaiba, no?
Gamitin natin ulit yung phrase ng source, lead low, rise high. Based dun sa material, ano yung mga parang practical na itsura ng leading low, yung pamumuno mula sa baba? Nabanggit doon halimbawa yung mismong paglilingkod. Yung paggawa ng bagay na di mo naman kailangang gawin. Tapos pagpapakita ng empathy, pag-unawa talaga. Yung sinasadyang pag-e-empower sa iba, pagbibigay ng kapangyarihan. Pati yung vulnerability, yung pag-amin ng mali. Oo. Yung pagiging vulnerable, pag-amin ng mali, paghingi ng tulong. Tapos yung active listening, pakikinig para umunawa, hindi lang para sumagot. Ito raw yung mga ugat, yung nasa ilalim. Okay. At yung resulta nitong leading low ay yung rising high, yung pag-angat. Ano naman yung mga bunga nito, sabi ng source? Una, yung moral authority na nabanggit natin. Pangalawa, mas malalim na relasyon. Mas matibay. Pangatlo, mas effective na team o organisasyon. Mas masigla, mas natutulungan. Mas maganda yung environment. Oo. Pang-apat, personal fulfillment para sa leader. Kasi alam mong nakatulong ka sa pag-angat ng iba. At pang-lima, yung legacy. Yung may iwan mo hindi lang yung mga numero, kundi yung mga buhay na nabago. Ang ganda nung analogy ng puno, no? Oo, yung puno. Yung ugat, kailangang lumalim, kumalat sa ilalim kahit di nakikita. Para yung puno tumaas, tumatag, mamunga. Kung mababaw yung ugat, kahit gaano kataas, babagsak lang sa unang bagyo. Tama. Pero may warning din yung source, di ba? Kasi hindi lahat ng mukhang paglilingkod totoo. May panganib daw ng manipulasyon. Exactly. Yun yung tricky part, yung paglilingkod na pakitang tao lang. Ginagawa para may makuha ka in return, para mapuri. Paano raw makikita yung pagkakaiba? Paano nga ba? Dito raw papasok yung tinatawag na heart check, pagsusuri ng puso. May mga guide questions daw. Una, bakit ko to ginagawa? Dahil ba sa malasakit talaga? O para sa sarili kong interes? Importanteng tanong yan. Pangalawa, anong ine-expect kong kapalit? Ginagawa ko ba to kahit walang recognition? O may inaasahan akong sukli? Pangatlo, paano ko to ginagawa? Gusto ko ba laging may nakakakita? O okay lang kahit lihim? Okay. Pang-apat, anong reaksyon ko pag di napansin o pinasalamatan? Payapa pa rin ba ako? O nagdaramdam ako, nasasaktan? Tumitigil? Yung mga sagot daw natin dito, yun yung magsasabi kung totoo ba yung ginagawa natin o Manipulasyon lang. oo. Kaya mahalaga yung tanong na para kanino ba talaga to? Dahil nga may ganong panganib at kailangan tong i-practice, may practical na hamon din yung source para sa atin, no? Meron. Ang hamon, subukan daw gumawa ng isang konkretong gawa ng paglilingkod bawat linggo. Maliit lang, pero yung nag-aangat sa iba, tapos ginagawa mo nang hindi ka naghahanap ng papuri. May mga example ba silang binigay? Oo, mga simple lang. Sa trabaho daw, baka tulungan mo yung katrabaho mong hirap kahit di mo trabaho, o magligpit ka sa common area. Sa bahay, gawin mo yung chore na hindi mo naman talaga assignment. Sa community, mag-volunteer ka sa gawaing hindi sikat. Okay, mga maliliit na bagay, pero consistent. Yun yung point, hindi yung laki, kundi yung regular na pagsasanay ng puso at isip na unahin yung iba. At hindi lang daw yung mga akto, no? Pati yung mindset. Mas mahalaga pa nga raw yun, yung pag-develop ng servant's mindset, kaisipan ng tagapaglingkod. Ano yung mga kasama dito? Yung intentional listening, pakinig para maunawa talaga. Mahirap yung gawin minsan. Oo. Tapos yung paghingi ng input sa lahat, hindi lang sa ka-level mo o sa taas, lalo na sa mga nasa baba. Tapos pag-prioritize sa paglago ng iba, tanungin mo, paano ko matutulungan tong taong to? At yung pagtanggap sa vulnerability, yung kaya mong umamin ng mali, humingi ng tawad, humingi ng tulong. Sabi ng source, hindi raw to kahinaan. Lakas daw to ng leader na may pusong lingkod. So, kung ibubuod natin para sa iyo na akinig, ano yung pinaka-mensahe galing dito?
Siguro yung radical na ideya na yung tunay, yung pangmatagalang impluensya, baka hindi pala sa pag-akyat nakukuha. Oo, parang ganun nga. Baka nasa pagbaba, sa pagpapakumbaba para maglingkod. Malaking challenge to sa nakasanayan natin, no? Tungkol sa success, sa power, sa leadership. Talaga? Isa raw itong strategic advantage, kalamangan talaga. Kasi yung tiwala, loyalty, motivation, effectiveness na nabubuo nito, hindi raw kayang tapatan nung lumang modelo. O yung contrast ng hagdan ng mundo at baliktad na kaharian. Yung isa para sa sarili, yung isa para sa iba. Tama. At siguro bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, na galing pa rin sa diwa ng material na ito. Paulit-ulit na sinabi ng source na si Jesus nung naghugas siya ng paa, alam na alam niya kung sino siya. Alam niya yung otoridad niya. Hindi yun galing sa insecurity, galing sa security niya yun. Oo, yun yung key doon eh. So eto yung tanong para sa pagninilay mo. Paano kaya kung yung mas malinaw mong pagkakaunawa sa sarili mong halaga, sa mga kaya mong gawin, sa identity mo, yung sarili mong otoridad kumbaga, paano kung yun pala yung magbibigay daan sa'yo, hindi hadlang para makapaglingkod ka sa iba, na may mas malaking pagpapakumbaba, tapang at epekto sa sarili mong mundo? Wow! Ano kaya ang magbabago kung yung paglilingkod mo hindi galing sa pakiramdam na kulang ka, kundi galing sa kasiguraduhan kung sino ka talaga? Pag-isipan mo ito.